Manood kayo ng X and Y, showing na sa April 17, starting April 17, and premiere night namin sa Gateway sa Sunday tomorrow, April 14th. Magti-TikTok kami doon ng gusto ni Will sa movie. Joke lang. Magbaon kayo ng tissue kung gusto nyo kasi baka maiyak kayo. Medyo nakakaiyak yung pelikula. So, I'm so proud of this movie kasi it's a simple movie. It's not a big budget movie, It's a simple, but it's very heartfelt, relatable din sa iba. And, I don't know, marami kang kapupulutang aral, di ba? Mapapaisip ka, di ba yun naman ang maganda sa pelikula, yung pagkatapos mong panuurin, yung mapapaisip ka, and paano mo ma-improve yung buhay mo. And that's what's best about this movie, meron siyang message about life. Hello po. Ulitin ko, maraming salamat po sa inyong time na nilaan para dito. And sana po manood kayo ng X and Y, April 17 po sa Cinemas Nation. Marami po kayong matututunang aral dito. At yun nga, gusto nyo magbawa ng tissue dahil may nakakaiyak din po yung pelikula namin talaga. And kung gusto nyo paligid, kung gusto nyo mahiyak, gusto nyo mainis, gusto nyo masarapan, note po kay X and Y. Like yung mga ganitong klaseng projects like parang May December Affair, ganyan. How does your children think about it? And then like, ikaw ba, if ever they'll engage in that kind of relationship, what will be your response? My daughter is here, my bunso is here. Actually, nakita niyo yung mga pictures namin ni Will sa phone ko. Mommy, what are these pictures? Kasi medyo sweet yung mga photos namin. Siya nagulat. Just like, it's work, okay? It's work. So, papayagan kung saan sila masaya, pero hindi ko iniisip pa yung mga bagay na yun kasi parang I feel na malayo pang mangyari kapag na-attract sila sa older na partner. So, I think I'll be understanding. I won't be judgmental. I always want them to be happy. Yun lang talaga ang palaging ko. Ang gusto ko sa mga anak ko. Basta walang walking red flags, yung mga ganon. Siyempre, hindi mo maiwasan yung mga red flags. Yun talaga, pino-point out ko na sa kanila agad kapag may ganun. Actually, yung My Only Sunshine, nung nagka-girlfriend siya, before akala ko hindi ko makakaya pag nagka-girlfriend siya. Pero isa ako sa supporter niya. And that's why, hindi kami nagkaaway, hindi siya nagka-resentment sa akin dahil never ko siya pinigilan. And siya rin mismo nakaka-figure out na, she's not good for me, or I don't wanna be in a relationship. Siya mismo nakaka-figure out noon. Hindi ko ine-enforce sa kanya, uy, bawal magka-girlfriend, baseball lang. No, siya mismo na-figure out niya. Kayo ba, Miss Ina, like from your son's girlfriend, minsan na-feel mo na parang they get intimidated because, I mean, you're beautiful, you're sexy, ganyan, parang makikilevel din ako sa mother ng jowa ko. May ganun ba? Walang ganun kasi yung first niya, very short-lived lang yung relationship nila. Although I met her, pero walang akong na-feel na ganun kasi bata pa rin yung girl. I don't think she's even thinking about that. So yung isa niya naging girlfriend sa US naman, never ko siya na-meet kasi nasa US sila noon. So wala rin akong na-feel na ganun. Wala naman. Thank you, dear. Thank you. Yeah. And for Will, congratulations, Tara naman, yung first leading man mo talaga na movie with Ina Raimundo Patel. Ayan, nandito na po si Miss Elizabeth Oropesa sa akin po natin. Hello. Oh my God. Sorry. Galing po siya ng taping ng Asawa. Wala pang tulog. Hello. Hi. Hello. Hi. Pasensya na kayo. Ano? Goodbye.
Sige, may I continue? Sorry, Miss Laura. Ayan yung, well, ayan, congratulations yung mga leading man, first leading man mo in a movie with Miss Ina Raimundo pa and all. Yan. But of course, prior meeting Miss Ina, like, what were your preferences when it comes to girls and paano ito nagbago? I'm not saying na you're into Miss Ina, but like, paano siya nagbago in terms of, ngayon may nakilala kang ibang perspective, hindi ko ka-age, ganyan, and well, actually same pa rin naman po. Wala naman nagbago sa preference ko sa... Ako gusto ko lang naman din kasi talaga sa babae. Basta yung meron siyang meron siyang goal. Ano yun? Meron siyang goal sa buhay. Kasi syempre, parang ako personally, ang dami kong gustong abutin. I mean, hindi ko naman, well, pero ayun, parang gusto ko lang talaga na parang merong pangarap sa buhay, mapagmahal sa family, and of course, mapagdasal maka-Diyos. Yun lang naman talaga gusto. Pero like, from your end ba, like with this kind of setup, yung sa movie and all, ganyan, I understand yung preference hindi nagbago. But like in terms of handling relationship, like in the future, how would you want it to be? Handling the relationship? Well, siguro more on understanding. More parang communication. Kasi I think yung communication ang nagpapaayos ng lahat ng bagay. Yun. Okay. Thank you. Thank you. And Miss Elizabeth. Hi, mabuhay. Siyempre, dahil pareho tayo nakakarating lang. Yeah, sure ako hindi ko ulit yung tanong. Yeah. So, congratulations, Miss Laura. I'm sure like this kind of theme ng mga movies is not new to you. But from your end, anong feeling mong bago na pwede namin makita or ma-experience with this kind of theme? And also, can you describe us your experience in itself in doing the movie? Alam mo anak, it doesn't matter if the story is being repeated, meaning if other movies or director were able to do something similar, palaging may bagong lalabas dyan. Hindi yan magiging kapareho dahil magkakaiba yung aktor. Katulad nila, Ina. Napakagaling nitong si Ina. Itong batang ito, akala ko 12 years old, tinanong ko pa kako, ilang taon na ba yun? Oo, I mean, you know, there will always be something new that will surprise each and every moviegoers. I'm sure of that. Si Direk pa. Ito pa. Wala naman ako masasabi, kundi pag tinawagan ako, dadating ako. Galing pa akong Antipolo, hello! Ikaw sa kagaling, ba't ka late? Sige. Yan, sinagot ko na. Pero how was your experience overall with this film? Doing this film? Amazed, of course. Always, I'm part of his family, their family. So every time I work with them, it's always a wonderful experience. And I know this girl very well. Of course, I don't know him, but wala pa naman kaming eksenang dalawa, kaya marami ako ituturo sa iyo pag nagka-eksena tayo. Yun. Thank you. Thank you rin. Pakiramdam ko, marami kang may isi-share tungkol sa pagrelasyon in a younger man. Considering the makeup, Mr. Molagro ko na aware naman na kumbaga nagkakastuhan kayo ni Danny. Ewan ko lang kung aware yung mga bata-bata. Naging boyfriend ko yun. Sino? Yes, Danny Ramos. Si Yung Danny driver ba? Ramos. Dun sa movie. Oo. Anyway, I had two relationships na bata sa akin. But they're How young? all How many years yung age gap?
Sa tagal na, hindi ko na maalala. You know, it's really big. Oh, big. But I will never go with somebody who will look like my son. Of course. Importante sa akin yung itsura pa rin. When I was with these young men, palaging hindi pangit tingnan. Kasi ayaw ko tutuksuhin, ay, para mo na lang anak yan. Ayaw ko naman yun, di ba? At saka, maraming bata na seryoso talaga. Gusto nila ng may edad. Kasi, mas marami syempre alam. Sa mga bagay-bagay lang. Alam mo. At saka, as long as, normally, physically attractive pa rin yung mga mature women. Hindi naman yung, yung Lalo ka na, Miss Oro. Hot na hot. Ay, sos, Mariosep. Anyway, kung inabot mo yung panahon ko, yan, iba yan. No, but it's nice. It's nice to be because you feel young. Ang tawag ko doon dati, inspirational ang ang may karelasyon na mas bata. Because you get inspired and you act young as well. Ang problema ko lang dyan, ayan, kinikwento ko na sa inyo. Noon, ang naging problema ko, hindi ako sanay ng nakikita ng mga taong ka-holding hands o kaya pa ganyan. Ayan, hindi ko talaga carry. At yun ang isa sa mga reason kung bakit ako palaging nahihiwalay. Dahil akala nila kinakahiya ko sila. Hindi naman. Mahiyain lang ako sa mga bagay na gano'n. Pero for sure, hindi ka naman naging sugar mommy sa mga younger man. Ay naku, si Danny, mas maraming pera yun sa akin. O nag-Japan yun, may sarili pang kuan. Pag-chismisan ba si Danny? Google ko nga si Danny lang. Tapos, yung isa naman, may-ari ng mga sinihan sa Leyte. And we got married. Sa Samar. Oo. They belong to a very good family. And when we were together, if you Google it, kasi may mga wedding photos kami, you know, he doesn't look young at all. He's tall and masculine and physically yummy. Anong name? Anong alaman? Gusto ko yung yummy. Nang mas top. Ay, naku, baka may asawa na ngayon o kawawa. Mamaya na lang. At saka hindi kasi actor eh. Si Danny kasi naging actor, so I can really freely talk about him and mention his name. But, oo. Pero yung isa, huwag na yung name, wawa naman. Off-cam, mamaya. O, sige. Sa ngayon ba, pwede pa kayong ma-in love sa isang younger man? Naku, sarado ng tindahan, anak. Hindi ko na alam saan yung susi. Oo, na yun, hindi na-carry. Ano yung parang in hindsight? Ano yung parang natutunan mo o naituro mo rin sa mga, kumbaga, younger man na naging karelasyon mo? With these two, both of them really cried when I left them. I outgrew them eh. Hindi sila makasabay sa growth ko. Kesa naman umasa ng umasa at kawawa na pag nanonood kami ng movies, hindi ako sweet. Hindi, yun, yung part na yun. Eventually, if you're a woman like me, you will outgrow somebody who's so much younger than you. Yun ang problema doon. It's not the physical part because women are, when it comes to that, we never had a problem with erection. We don't have that. So, wala kami problema dyan. Ang physical part, wala. Yung outgrowing, yung for a while, magkasama kayo dito sa level na to, nagkakaintindihan kayo. But, even when you talk about Nat Geo o kaya yung mga wala na. Yun. So, yun. Thank you. Welcome.